Sa nakaraang episode, natapos tayo kung saan tahimik na pinagmasdan ni Desmond ang pader at naghahanap ng kahinaan. Lumapit ang guro ni Victor at ipinaalam na ang mga catapult ay handa ng magbato. Tinawag ni Desmond si Willow, ang mage na may 6 na bilog, upang tanungin kung natukoy ang trap na ginamit noong Digled Siege. Sinabi ni Willow na wala silang natagpo ang Runnest Energy, kaya't inisip ni Desmond na hindi handa ang mga tagapagtanggol ng kaharian. Iniutos ni Count Desmond ang paglulunsad ng mga catapult, ngunit hindi nasira ang pader. Ang mga bato mula sa mga catapult ay tumama sa pader at nagkalat ng alikabok, ngunit hindi ito nakabasag ng malaki. Nag-advance ang mga tropa, at nagsimula ang mga sundalo sa pagmarcha patungo sa pader ng Stonehaven Fortress. Si Jillian, hindi nag-aksaya ng oras, iniutos ang mga sundalo na maghanda para sa epekto ng mga palaso mula sa Fenris Gunners. Habang bumabagsak ang mga palaso, hindi ito nakapasok sa matibay na armor ng mga sundalo, at tumaas ang kanilang moral. Natutuwa si Galberic sa epekto ng armor ng dwarves, ngunit nang makita ni Desmond na hindi nasira ang pader, naisip niyang maaaring pinatibay ito ng mga dwarf. Nang makita ni Desmond na nawala ng tactical na bentahe, nagngangalit siya sa galit. Iniutos niyang mag-cast ng apoy si Willow upang sunugin ang mga tagapagtanggol ng kaharian sa kanilang mga lungga. Nagsimula si Willow na mag-channel ng kanyang kapangyarihan, at isang nakakatakot na lilang ulap ang bumuo sa itaas ng fortress. Mula dito, nagsimulang bumagsak ang malalaking bola ng apoy patungo sa pader, nagdulot ng takot at pangamba sa mga sundalo. Ngunit si Vanessa, gamit ang kanyang wind curtain, ay naharang ang mga bola ng apoy. Habang siya ay pagod na at nanginginig mula sa kakulangan ng mana, matagumpay niyang napigilan ang lahat ng fireball na bumagsak mula sa lilang ulap. Lahat ng mga sundalo at kabalyero, kasama si Jillian at Galberic, ay nabigla sa nakamamanghang tanawin ng kaligtasan. Ang mga mata ni Willow ay lumaki sa pagkabigla, hindi niya kayang paniwalaan na ang spell na isinagawa niya ay na-deflect ng ganoon kabilis. Habang nagpanik ang mga mage, si Vanessa, kahit pagod, ay nagpatuloy na mag-ingat sa susunod na atake. Si Count Desmond, nakaramdam ng matinding galit at kawalan ng kontrol, ay iniutos na magsabay-sabay na sumugod ang lahat ng 30,000 kalalakihan. Nais niyang burahin ang fortress mula sa mapa, na may balak na tapusin ang laban ng buo. Ang mga mata ni Desmond ay kumikislap ng madilim at obsesibong apoy, handang magpatuloy sa huling madugong atake. Sa mga sandaling iyon, labis-labis na ang galit ni Count Desmond at wala nang balak na patagilan pa ang laban. Habang sakay ng kanyang kabayo, inutusan niya ang buong koponan na umabante. Kasabay ng kanilang pag-abante, iniutos niya na sabay-sabay pakawalan ang mga catapult na tinutok diretso patungo sa kastilyo ng Perdium. Pagkabigay ng utos ni Count Desmond, agad na nagsiliparan ang mga malalaking boulders mula sa mga catapult, at sa aerial view, makikita na tinatamaan ang iba't ibang parte ng kastilyo ng Perdium. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng malaking pinsala dahil sa mahusay na pagkakagawa ng mga dwarf sa pagpapatibay ng pundasyon at sa lahat ng mekanismo sa loob ng kastilyo. Sa itaas, makikita rin ang tore ng mga mage, kung saan nakayuko ang mga ito kasama si Vanessa. Sa bungad ng kastilyo ng Perdium, abala ang mga gunners sa mabilis na pag-reload at pagpapalabas ng kanilang mga pangunahing pana, na ngayon ay sunod-sunod at doble, triple pa ang bilis sa pag-reload at pagbitaw ng mga ito. Ang mga pana ay mistulang ulan na bumabagsak, kaya ang mga kawal ng hukbo ni Count Desmond sa ibaba ay kailangang itaas ang kanilang mga shield upang salagin ang mga pana na papunta sa kanila, at hindi sila nabigyan ng pagkakataon na makapagbawi ng opens iba. Habang nagre-reload, isa sa mga gunners ang napatingala sa itaas at itinuro sa kanyang kasamahan ng isang boulder mula sa catapult na papalapit sa kanila. Tinanong niya ang dwarf na si Galberic kung kaya bang salagin ng armor na ginawa niya ang malaking batong iyon na papatama sa kanila. Sagot ni Galberic na tanga, nagsisigaw siya na hindi nila kayang salagin iyon, at kahit nakayaman ng armor na salagin, mapipinsala naman ang kanilang panloob na katawan kung sakaling matamaan sila. Sa mismong papabagsak na ang malaking bato mula sa catapult, isang malaking itak ang humihiwa sa hangin. Sa tamang oras, si Jillian ay lumitaw at hinampas ng napakalakas ang nagliliyab na bato mula sa catapult, na dapat sana'y tatama sa mga gunners. Dahil dito, naiwasan ng mga gunners na mapinsala,
ngunit ang mga ito ay nanginginig at bahagyang napahinto sa kanilang ginagawa. Bukod pa rito, ang iba sa mga kawal ng per diem, tulad nina Gordon at ibang mga knights na may mga mana, ay patuloy na dinedeflect ang mga malalaking boulders mula sa catapult at sinasabihan ang mga gunners na huwag mag-alala dahil nandito sila upang ipagtanggol sila. Kasama na rin dito si Vanessa, na gamit ang kanyang wind curtain, ay sinasalag ang mga malalaking bato na papatama sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa nga nagtatagal sa laban, makikita si Alfoy na lupaypay na, halos ubos na ang kanyang kapangyarihan. Nabuhayan ng loob ang mga gunners at sabay-sabay silang nagpapasalamat na naiwasan nila ang nalalapit na kamatayan. Subalit, mula sa malayo, habang tinitingnan nila ang mga kawal ng Count Desmond, napaisip sila na talagang kulang na kulang sila sa bilang ng mga kawal. Habang nakatanaw mula sa malayo, sinabi ni Jillian sa kanyang mga kawal na huwag matakot at mag-alala, at dapat nilang panatilihing magtiwala sa isa't isa at sa kanilang posisyon. Ayon pa sa kanya, ito lamang ang magiging susi upang mapigilan nila ang Count Desmond at mabigyan ng tamang panahon ang kanilang Panginoon, si Ghislaine, upang makabalik sa kanilang teritoryo. Mabilis na nagbago ang atmosfera ng hangin, at dito ay nag-alab ang fighting spirit ng mga kawal ng Fenris. Dahil dito, nagbigay utos si Jillian sa mga mana users, kabilang na si Gordon, na ihanda na nila ang kanilang mga sarili at mag-take position. Matapos nito, inihanda na rin ni Jillian ang kanyang malaking palakol, itinaas ito at itinutok sa harapan, sabay sabi na ang lahat ay maghanda na para sa close combat. Habang iniisip ito, sinabi ni Jillian sa sarili na ang unang atake ay tiyak na magiging madugo, at kailangan nilang maghanda para dito. Nasa 10 o 20 mabibilis na mga kawal ang nakapasok mula sa panig ni Desmond sa entrada ng kastilyo ng per diem, at mula rito, hindi nila sinayang ang pagkakataon. Agad nilang pinuntirya si Jillian. Kaya't ang mga may kalasag ang unang umabante, kasunod ng mga may espada, at walang pasabing inihanda ni Jillian ang kanyang pamatay na atake habang ang mga kawal ni Desmond ay papalusob sa kanya. Sinabi ni Jillian na ang unang bugso ng atake na ito ay magdidikta ng kahinatnan ng magiging labanan, kaya't kailangan nilang maghanda ng maayos. Sa bilis ng pangyayari, ang unang bugso ng mga kawal na umatake kay Jillian ay agad na napitas matapos itong umikot at gamitin ang kanyang malaking itak. Ang mga nataman nito sa balikat ay agad na hiniwa sa dalawa. Hindi pa dito natapos si Jillian. Mabilis niyang muling inihanda ang kanyang itak, at dahil sa lapad ng kanyang armas, ang mga katawan na kanina ay nahiwa sa ere ay pinalo ni Jillian ng napakalakas, pabalik sa mismong entrada. Ang mga katawan ay mabilis na bumalik palabas sa pinagmulan, at ang mga kawal na nandoon ay natamaan din ng mga katawan na ibinalik ni Jillian. Dahil sa napakalakas na atake ni Jillian, nakakuha ito ng atensyon mula sa ibang mga kawal na nasa likurang bahagi o pangalawang pisang ng pagsalakay. Napatanong sila kung ano na ang nangyari sa loob at bakit ang mga kasama nila ay malinis na nahiwa sa dalawa at natapon papabalik papunta sa kanila. Dahil dito, ang pangalawang division ng mga kawal mula sa panig ni Count Desmond ay mabilis na pumasok sa loob, subalit natigilan sila matapos makita ang dagwang itak ni Jillian, na tila naliligo sa dugo. Sa harap nila, nisalayan nila ang kamatayan sa mismong harapan, kung saan makikita si Jillian na nag-uumapo sa killing intent. Nang ibaling ni Jillian ang kanyang mga nanlilisik na mata, agad na nakaramdam ng matinding takot ang mga kawal ni Count Desmond, na halos pakiramdam nila'y humiwalay na ang kanilang kaluluwa mula sa kanilang katawan, hindi na nila kayang magsalita. Samantala, sa kabilang panig, lumalala din ang labanan sa pagitan ng mga knights ng Fenris at ng Count Desmond, matapos gumawa si Count Desmond ng isang improvised na mahabang hagdan patungo sa matayog na kastilyo ng per diem. Ang karamihan sa mga kawal ay dumadaan dito, at sa kabila nito, nakaabang ang mga kawal ng Fenris upang ipagtanggol ang kanilang kastilyo. Patuloy nilang isinisigaw sa kanilang mga kasamahan na huwag hayaang makalapit o makahakbang man lang ng isang paa ang mga kalaban patungo sa kanilang teritoryo. Mula sa ibaba, tahimik na nakatitig si Count Desmond sa kanyang mga koponan, at tila hindi pa rin nila tuluyang na-infiltrate ang buong kastilyo ng per diem, sa kabila ng dami ng kanyang mga kawal. Lumapit ang guro ni Victor, si Houghton, kay Desmond at nagbigay siya ng sariling opinyon, na tila ang level ng mga knights ng Fenris ay hindi matatanggi at may kakayahan din silang makipaglaban.
Sa kanyang palagay, kung mga karaniwang sundalo lamang ang ipapasok sa loob, matatagalan pa sila at maaaring hindi pa rin nila maubos ang mga kalaban. Dahil dito, nagbigay si Desmond ng isang matatag na utos sa kanyang mga elite na kawal na magsagawa ng 2 operasyon. Sinabi niyang bumaba sila mula sa kanilang mga kabayo at sumama sa infantry formation. Pagkatapos, iniutos niyang akyatin nila ang siege towers at itulak ang mga kalaban ng knights palabas. Papasok din ang pangalawang hanay ng squadron, kung saan kailangan nilang sumampa sa battle ram unit, at habang pinipressure ng siege tower ang buong atake, ang mga kawal ay magtutok sa pagbagsak ng pinto ng kastilyo. Bagaman dismayado si Willow, ang Sixth Circle Mage, sa nakaraang spell na madaling sinalag ni Vanessa, ikinuyong niya ang kanyang kamao habang iniisip ang bilin ni Count Desmond sa kanya na mag-accumulate ng mana sa mabilis na panahon. Layunin niyang makapagbigay ng high-scale magic sa tamang panahon, kapag natanggap na niya ang utos mula kay Count Desmond. Habang nakatanaw mula sa malayo si Desmond, tinawag niya ang guro ni Vector, si Hutton, at inutusan itong lumapit sa kanya upang makinig sa isang mahalagang utos. Itinaas ni Desmond ang kanyang espada at itinutok ito patungo sa tore ng Perdium, kung saan makikita nila si Jillian na pinipitas ang mga ordinaryong kawal, hindi lang isa kundi sabay-sabay. Sa paningin ni Desmond, talagang nagiging masakit sa mata ang ginagawa ni Jillian. Sa matalim na titig, matapos niyang masaksihan ito, agad niyang iniutos kay Hutton na pitasin ang taong iyon ng walang pag-aalinlangan. Kasabay ng pagbibigay utos ni Desmond, agad ding inihanda ni Hutton ang kanyang kabayo. Makikita sa kanyang mga mata ang pananabik habang sinisigaw niya na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito at wala siyang dapat ipag-alala dahil siya ang magwawagi sa labang ito. Sa kabilang banda, sa kabisera ng Cardinia, sa loob ng malaking silid pagpupulong, kung saan madalas nagtitipon ang mga royalistang faction sa ilalim ng matataas na arko at mga banderang may sagisag ng hari, tahimik na kumakalat ang tensyon sa hangin na parang manipis na hamog. Puno ang silid ng mga nag-uusap na mga maharlika na nakasuot ng kanilang mga mag-agarang kasuotan, bawat isa ay may halo-halong pagnanasa, kaba, at inaasahan. Isa na rito sa silid ng pagpupulong ang isang lalaking may nakaayos na buhok na parang dinilaan ng kabayo, na ngayoy makikitang pawis na pawis. Siya ay si Count Fod, ang sitor ng Duke's House mula sa pamilyang Delphin, na tahimik na nakikiramdam sa paligid. Kasama rin sa silid ang mga mahalagang pyesa ng Cardinia, tulad ng Supreme Commander ng Rotania Army at si Ross Lane. At sa harap nila, si Mark Branford, kung saan napakahigpit ng atmosfera sa loob ng silid. Tulad ng dati, malalim na nag-isip si Marky Branford, iniisip ang magiging susunod na hakbang matapos niyang mabalitaan ang mga kasalukuyang nangyayari sa labas. Iniisa-isa niya ang mga posibleng hakbang, tinutukoy ang tamang kalkuladong aksyon na nararapat gawin sa mga sandaling iyon. Ilang sandali pa, matalim na tinitigan ni Marky Branford si Count Fod at sa may mahina ngunit matatag na titig, tinanong niya ito, anong pakulo na naman iyan? Sa simpleng tanong na iyon, mas lalong namutla si Count Fod, at ang mga pawis sa kanyang mukha ay tagaktak. Tumugon siya, anong ibig mong sabihin na iyon, Ginoo Marky Branford? Ang tinig ni Count Fod ay nanginginig, may bakas ng kaba, habang ang pawis ay patuloy na tumutulong mula sa kanyang noo. Isa-isang isinalaysay ni Marky Branford ang mga nangyayari sa labas, kung saan sinabi niyang inatake ni Count Desmond ang kanyang ikalawang legion at pati na rin si Baron Fenris, na kamakailan lang ay sumanib sa faction ng Crown Prince. Ayon kay Marky Branford, ang mga desisyong ito ay isinagawa ng walang anumang paunang paliwanag. Dagdag pa niya, tinanong niya kung ang lahat ng ito ay ayon ba sa kagustuhan ng Duke's House ng Delphin. Pagkarinig ng pangalan ng House of Delphin, agad na inayos ni Count Fod ang kanyang boses at tindig. Ipinahayag niya na walang kinalaman ang Duke's House of Delphin sa mga kaguluhan na nangyayari sa labas. Ipinagdiinan niyang nauunawaan niya ang kalagayan ni Marky Branford, ngunit tinanong niya ito kung ano ang kinalaman ng isang neutral na count tulad ni Desmond sa kanilang sitwasyon. Dagdag pa niya, binanggit niyang wala namang makukuhang pabor ang House of Delphin kung sakaling magtagumpay si Count Desmond. May nais pa sanang sabihin si Count Fod nang bigla siyang ininterrupt ni Rosalind. Sinabihan siya nitong huwag magkunwaring walang alam, at sinabi niyang hindi sila ignorante, mga tanga, bobo, o inutil.
Tinitigan ni Rosalind si Count Fudd at idineklara na sa post-war investigation ng Cavaldi, na bunyag na nagtutulungan si Count Desmond at ang Duke's House. Sa puntong iyon, sumabat ang Supreme Commander ng Rotania Army. Sa matatag na tingin, sinabi nito na mag-ingat sa mga salitang ginagamit, dahil ang presyo ng paghawak sa hukbo ng kaharian ay hindi biro. Matapos marinig ang mga maanghang na salitang ito, pumutok sa galit si Count Fudd. Sa kanyang isipan, iniisip niyang hindi niya inaasahan na ipapakita ng ganito ni Roslane ang kanyang hindi pagkakasunduan. Habang naiisip si Viscount Raoul, napapaisip siya mula sa simula na si Viscount Raoul ang nagtakda ng problemang ito para ipasa sa kanya. Upang maisalba ang kanyang dangal at maiwasan ang mapahiya sa loob ng silid pagpupulong, nagsisigaw si Count Fudd, na humihiling ng kalmado mula sa mga maharlika ng faction ng Crown Prince. Ipinagdiinan niyang ang Duke's House ay walang kinalaman sa insidenteng ito, at iginiit niyang si Count Desmond lamang ang may pananagutan dito. Dagdag pa niya, nangako siya na hindi magiging kasangkot ang kanilang pamilya sa usaping ito. Habang nakayuko, diretsyong sinabi ni Count Fudd na hindi nila kailanman aatakihin si Baron Fenris gamit ang isang di kanais-nais na pamamaraan. Subalit, ang mga salitang ito ay tila nag-trigger sa mga dati pang nalalaman ni Marcus Branford patungkol sa House of Delphin. Diretsyong sinabi niya kay Count Fudd na nagkukunwari itong hindi alam ang nangyayari, kahit na pareho silang mula sa parehong faction, at hindi pa rin tinatanggap ang responsibilidad. Agad naman itong pinabulaanan ni Count Fudd, at itinaas ang kanyang kamay habang sinasabi niyang, tulad ng hindi sila nakialam sa kaso ni Count Cavalry kanina, hindi ba? Dagdag pa niya, tulad noong nakaraan, mas mabuti kung aalis na rin ang kagalang-galang na si Marcus Branford mula sa digmaang ito. Napatayo si Marcus Branford mula sa kanyang kinauupuan at sinabi kay Count Fudd na pinapalala niya pa ang sitwasyon. Sa malalim na pag-iisip, dagdag pa ni Marcus Branford, na ang pagbagsak ng Fenris ay tila tapos na sa kanilang mga mata at tiyak na mangyayari. Tinanong niya kung ngayon ay sinusubukan nilang mag-provoke gamit si Desmond. Sinabi pa niya, kung aatakihin ng faction ng Crown Prince, mahihirapan ang hukbo ng kaharian. Kung umatras naman sila, ang Fenris ay mapupunta sa kamay ng Duke's House ng walang panganib, na kung saan ay ganoon naman talaga ang kanilang plano, tama ba? Agad na gumapang ang takot sa buong katawan ni Count Fudd at mabilis niyang ipinagtanggol na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ipinaliwanag niya na hindi nila nais ang anumang digmaan, kaya't napagpasyahan nilang huwag makialam sa mga nangyayaring kaganapan. Subalit si Marquis Branford, isang matalinong marquis, ay hindi basta-basta nauuto. Matagal na niyang alam ang mga lihim na ginagawa ng mga tao sa paligid. Kaya't sinabi na lamang niya kay Count Fudd na, bagamat ipinaliwanag ito ni Count Fudd, hindi na maaari pang ipagwalang bahala ang mga pukana ng mga ito dahil alam na niyang lahat. Pagkatapos, tumalikod siya at humarap sa kanyang pinagkakatiwalaang kawal na si Tollio. Sa isang matatag na utos, iniutos niya na agarang arestuhin si Count Fudd at dakpin ang lahat ng mga maharlika ng ducal faction na nasa kabisera. Agad na natigilan si Count Fudd nang marinig ang huling sinabi ni Marquis Branford na kung matalo si Baron Fenris, puputulan niya ang mga ulo ng lahat ng mga maharlika mula sa ducal faction at ipapadala ang mga ito kay Duke Delphin. Saglit lang ang pagitan bago narinig ito ni Count Fudd, at dito na talaga siya namutla, habang kitang-kita ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha. Wala nang mapaglagyan ng takot at kaba. Pagkabigay ng utos, agad na sinelyuhan si Count Fudd at dinala siya ng mga kawal, habang patuloy na nagsisigaw si Count Fudd na itigil ito, ipinagdiinan niyang hindi sila nagkaintindihan at wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Si Count Fudd ay nagsimulang magpanik at nagsisigaw, humihiling ng pansin at binanggit na siya ngayon ay isa lamang na tagapagsalita para sa pamilya ng duke. Ayon sa mga convention, ipinaalala niyang may obligasyon ng mga naruroon na tiyakin ang kanyang kaligtasan. Habang siya ay ipinapalabas mula sa silid ng pagpupulong, tiningnan siya ng mga maharlika nang hindi naglalabas ng anumang emosyon. Sa kabila nito, hindi inaksaya ni Marquis Branford ang pagkakataon at agad na tinanong si Morris tungkol sa lakas ng militar ng mga teritoryo ng ducal faction. Tinanong niya kung alin sa mga ito ang may pinakamababang lakas militar. Walang alinlangan at may ngiti sa labi, sinabi ni Morris na ang mga teritoryo na madaling maabot ay ang barony ng Harrington sa Hilaga at ang barony ng Kulon.
Ayon sa kanya, maaari pa nilang ma-occupy ang mga ito sa araw ding iyon. Nang marinig ito, hindi na may pinta ang mukha ni Count Fod sa mga bagong impormasyong natanggap, lalo na nang marinig niyang sinabi ni Marquis Branford na maganda ang balita at agad nilang aatakihin ang mga teritoryong iyon kung sakaling matalo sa laban ang hukbo ni Baron Fenris. Dagdag pa ni Branford, iniutos niyang magpadala ng mga unit mula sa hukbo ng kaharian na pinakamalapit sa Hilaga upang agad na magsuporta kay Baron Fenris. Sa isang matatag na tingin, sinabi ni Marquis Branford na sa kaso ni Desmond, mag-oorganisa siya ng isang hiwalay na puwersa upang atakihin ito. Sa kabilang banda, sa nagaganap na labanan sa Stonehaven Fortress, sa teritoryo ni Ghislaine, nagmistulang kulay dugo ang paligid dahil sa walang humpay na labanan. Iniutos na ni Count Desmond ang pagsalakay sa mga Knights ni Fenris gamit ang kanyang mga elite forces, at kitang-kita kung paano winalis ng mga elite forces ni Count Desmond ang mga Knights ni Ghislaine. Ang hukbong elite Knights ni Desmond, ang Knights of the Two Wings, ay matagumpay na nakapasok sa looban ng Fenris forces. Dito, mabilis silang pumwesto at umabante, parang mga Spartan. Organisado ang kanilang mga kilos at galaw, at bawat kawal ni Fenris na nasasalubong nila ay nawawalis. Sa mga sandaling iyon, nakaharap na nila si Gordon, na galit, pinagmumura at pinaglalait pa ang mga ito. Habang galit na nagsasalita, sinabi niyang, dahil flathead naman itong mga tanga, papatagan na lang niya ang mga ulo nito ng mabuti. Dahil dito, hinanda ni Gordon ang kanyang pamatay na atake gamit ang kanyang maso at sunod-sunod na binabalagbag ang mga kalasag ng Knights of the Two Wings. Subalit, ang mga atake ni Gordon ay tila walang silbi dahil ang mga kalasag ng mga knights ay napakakapal at ginamitan pa ng pambihirang material. Nang umatake si Gordon sa kalasag ng isa sa mga Knights of the Two Wings, inaabangan na pala siya para sa kontra-atake. Noong mga sandaling iyon, mukhang hahampasin na siya ng Knights of the Two Wings, at malinaw na tatama sa kanyang balikat. Subalit, biglang nabigla ang mga knights nang makita nilang may papalapit na presensya, at ito ay walang iba kundi si Jillian. Sa tamang oras, sinagip ni Jillian si Gordon mula sa papatamang pamatay na atake ng Knights of the Two Wings, na agad namang ikinagulat ni Gordon nang makita siya sa harap niya. Ayaw mang aminin ni Jillian ito, ngunit sinabihan niya si Gordon bilang magsilbing isang aral, malapit ka nang mawalan ng ulo, Gordon. Sana ay may mas magandang swerte ka pa sa susunod. At bago pa man makapag-react si Jillian, agad na inatake si Jillian mula sa likod ng isa sa mga Knights of the Two Wings. Subalit, hindi nagpatalo si Jillian at hinarang ito gamit ang kanyang palakol. Mabilis niyang inikot ang kanyang katawan, sabay lipat ng palakol sa kanang kamay at sabay na isinasabay ang kanyang balikat at binti, na agad siyang nakapwesto sa likuran ng umaataking Knights of the Two Wings. Sa isang mabilis na galaw, napatay niya ang isa sa mga Knights nang hindi nahihirapan. Matapos pabagsakin ang isa sa mga Knights of the Two Wings, isang figure ang lumapit mula sa likuran na naging dahilan para mapuko ang pansin ni Jillian. Sinabi ng figure na narinig niyang karamihan sa mga tauhan ni Baron Fenris ay mga mercenary. Dagdag pa niya, ngunit ang narito ngayon ay talagang isang halimaw na nagwawala. Hindi ka katulad ng ibang mga tanga na mercenary. Doon, matalim na tumitig si Jillian at tinanong kung sino ang hinayupak na ito. Mahigpit na humawak ang figure sa kanyang matalim na espada at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Houghton, ang commander ng Order of the Knights of the Two Wings. At seryosong tinanong ni Houghton si Jillian kung sino siya, ang halimaw na ito na nasa kanyang harapan. Subalit imbes na magbigay ng diretsyong sagot, tinanggalan ni Jillian ng halaga ang tanong ni Houghton at sinabi na ang pangalan niya ay walang halaga para ibunyag sa kahit kanino. Samantalang unti-unting kumapalibot sa kanya ang isang napakalakas na aura na nagniningning, sinabi ni Jillian ng may matalim na boses na siya ay tanging armas lamang ng Panginoon ng Fenris. Nang marinig ni Houghton ang sinabi ni Jillian, bahagya siyang napatawa at tinawag siya bilang aso ni Fenris Bacamo, na nagpapakita ng kanyang pang-iinsulto. Ayon kay Houghton, talagang mukha raw si Jillian na isang halimaw at hindi niya ito nakikita na parang isang aso. Dahil dito, mabilis na umatake si Houghton, na may napakabilis na galaw, patungo kay Jillian. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates,
Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.